Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at tayo po yung mag-share po ng ating daily devotion. At nandito na po tayo ngayon sa Deuteronomy chapter 16, at ang aking pong share dito po sa Deuteronomy chapter 16 po, verses 1 to 3 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, pinalaala ang pista ng Paskwa. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat ang unang buwan ng ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-alay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalsa sa loob ng 7 araw. Ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampalsa. Ang tinapay na walang pampalsa, ang tinapay na pagtitiis, gagawin ninyo ito bilang pag-alaala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Kasi amen. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po yung mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 16 verse 4 to 6. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pabayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito ay iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras ng pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 16, verse 7 to 8. At iyong ihawin at kakanin sa dakong piliin ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay babalik sa kinaumagahan at uuwi sa iyong mga tulda. 6 na araw nakakain ka ng tinapay na walang libadora, at sa ikapitong araw ay magkakaroon ka ng takdang pagpupulong sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw na iyon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 16 verses 6 to 9. Ito po ay para kay Sister Hasmen Benaflor. Kundi sa lugar lang na pipiliin niya kung saan paparangalan siya. Kailangan ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tulda. Sa sunod na 6 na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. At sa 7 araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 16 verses 6 to 9. Ito po ay para kay Sister Hasmen Benaflor. Kundi sa lugar lang na pipiliin niya kung saan paparangalan siya. Kailangan ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tulda. Sa sunod na 6 na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. At sa 7 araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Yan lang po. Maraming salamat.
God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomio chapter 16 verses 14 to 16. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin at ang mga alivita, mga dayuhan, mga ulila at mga babaeng balo. 7 araw na kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh tuwing pista ng tinapay na walang pagpapalsa. Pista ng mga Sanlinggo at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 16, verses 17 to 19. At ang sinasabi, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has been blessed you. Appoint judges and officials for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the innocent. Amen. Purihin pong ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at babasahin ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 16 verses 20 to 22. At sabi po rito, let true justice prevail so you may live and occupy the land that the Lord your God is giving you. You must never set up a wooden Asherah pole beside the altar you build for the Lord your God, and never set up sacred pillars for worship, for the Lord your God hates them. Pray ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.